Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, ito po isa pong mapagpalang hapon na pinabot namin sa inyo mula sa Luzon, Visaya, Mindanao. Sana ang bati namin lahat po kayong malakas, walang sakit, walang problema. Okay, gusto ko na po ipaalam sa inyo yung ang ating pong sponsor today, yung mga taga Santa Rita, Bulacan chapter, no? Ito po sila Rosita Pagtalunan, Brother Nestor Roque, Sister Lenny Roque, Sister Marita Espino. Apat sila, no? Okay, taga Santa Rita po sila. Akala ko hindi makakarating ito. Buti nakarating. Amen, hallelujah. Kaya makukunan po kayo na meron kayong live stream, ano? At narinig po kayo sa ibang bansa. At ngayon, gusto ko lang po yan sa inyo itong ating mga gawain. Meron po tayong Vigil Anniversary. Ang Vigil Anniversary natin yung yung bang naganap dito po sa dito po sa San Mateo, yung bang nananalangin sa halaman ng Getsemani. Tapos naman nanalangin siya, sabi niya, wag na pong iiwasin po sa akin ang saring to. Nito wag ang kalooban ko maganap, kundi ang kalooban mo. Okay, bandang huli po at least hindi niya rin maiiwas. Bagamat nakita niya ang hirap at sakit na abuti niya. Sa kabila niyang bandang huli na po yung kanyang tinanggap niya yung challenge sa kanya na ibigay ang buhay niyan kaisa-isa para sa mga makasalanan. Kaya ang vigil natin, lahat tayo nagsasakripisyo, anniversary natin. Ito po ang ating anniversary. Ito pong yung Holy Monday. Susunod po, Holy Friday. Meron tayo 7 last word po dito sa nagaganap dito sa chapel po natin sa Isla San Juan. Sa mga simbahan, may nagaganap din. Kaya lang ito sa atin, sa gabi natin nagaganap to. Sabay na po yung healing session. At anniversary na intercessory group sa 6, no? Ang Easter Sunday naman natin, ito po yung pinakamaringal na Pasko na dapat natin pagtuunan. Kung may Pasko na isinilang si Jesus, meron Pasko naman ng pagkabuhay. Yung isinilang, hindi pa tapos ang mission niya. At least naroon pa yung pakikipaglaban niya sa gitna ng mga galaw ng kadiliman. Pero ito pong Pasko ng pagkabuhay, natapos na to nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay. Kaya nga po yung Easter Sunday, ito po yung pinakamaringal na Pasko. Tapos na po yung Pasko ng isinilang. Isinilang pa lang yun. Pero ito po, tapos na. Ibig sabihin na ang binayad niya, kamatayan sa krus ng Kalbaryo ng Golgotha. At yung kanyang pagkamatay, naging daan po yun na makilala ng tao ang Diyos sa buhay. Dahil kasi kung hindi po mamamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo ng Golgotha, hindi po maibababa sa ating hindi lang apoy. Yung dilang apoy yung galing po doon sa kamatayan ni Jesus. Kaya nga nung mamatay siya at muli siyang nabuhay, sabi niya, hintayin niyo ako sa bayan ng Jerusalem at ako'y muling babalik. Uupo lang ako sa kanan ng Ama. Kaya pagbabalik niya, dala niya po yung dilang apoy. Binigay niya sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad niya na mga natatakot. Halos ayaw lumabas dahil papatayin sila. Alam niyo, yung pangangaral po yung unang panahon, 2,000 taon na lumilipas. Hindi po isang ordinary pangangaral kasi pag nahuli ka, kukulong po kayo. Ay yung kulungan yun, kulungan, pero sa ilalim, meron labasan ng leon. Pagka nagustuhan yung mga sundalo, ipakain kayo sa leon, bubuksan yung pinakalungga. Papasukin lahat yung nakakulong doon. Di sigaw kayo, di sigaw. Kaya iba takot itong mga aral pag nahuli doon dinadala. Pero yung iba naman tumapang dahil nga puro sa dilang apoy. Ang dilang apoy po ang siya nagbibigay sa atin ng katapangan para gumanap ng kalooban ng Diyos sa buhay. Wala pong dilang apoy, wala po tayong magagawa lahat. Kaya inulit ko sa inyo,
Hindi lang apoy nyo, yun siya sa pinakagamit natin. Okay, gusto ko lang sa inyo, at least sa mga gawain po natin, gaya nitong God's Healing Mission, yung Sunday Fellowship, okay, at saka yung Vigil Overnight. Yung God's Healing Mission, ito po yung bagong ospital na tayo ni Lord. Inulit ko kasi nakakaawa po yung tao, walang pambiling gamot. Sa mga kaibigan ako, naghihingalo na. Gusto niya talaga mabuhay. Sabi niya, Balting, saan lamang bahay ko, makapambili man ako ng gamot kahit 500. Sa gusto niya mabuhay. Takot siyang mamatay. Ngayon, sa kabila niyang bandang uli, ibig sabihin ganun kahalaga. Kaya nga mahalaga po yung yung sa atin naman yung God's Healing Mission, wala po yung wala po yung bayad, libre po yun. Pupunta lang kayo rito, wala kayong gamot. Ang gamot nyo, walang iba kundi ang salita ng Diyos sa buhay. Yung salita ng Panginoon pa sinabi niya, di ba, sa pasimula pa, ang salita'y kasama ng Diyos, at ang salita'y Diyos, at ang salita'y katawang tao na nasa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus na walang ganggalunan. Siya mismo po ang salita. Kaya yung salita, pagka po yun, at least napakinggan ng tao, yung salita po yun, nagkakaroon kayo ng immunity. Hindi kayo tinatabla ng sakit. At yung sakit nyo, nagsisilbing kalasag natin laban sa galaw ng kadiliman. Kasi ang naglalagay ng sakit, Satanas. Kaya kung ang tao lang yung Sunday, hindi tinatangga sa kanyang buhay. Pinangako niya na ito, Sunday Lord, para sa ito. Kahit saan ako naroon, pupunta ako sa lugar na patakpuan natin. Pag yung tao gumanap yung Sunday niyan, tuloy-tuloy, hindi ka na magkakasakit. Biro mo, Sunday, salita ng Diyos sa buhay, laging tumatama sa puso mo yun. Ganun din yung God's Healing Mission. Dahil mga araw na pakikinig, marami pong pinagaling doon. Almost 90% ng mga pumunta ron gumaling. 5% lang o 10% lang hindi gumagaling. Kaya nga, gano'ng kapangyarihan sa salita ng Diyos sa buhay. Kaya nga iba, kung alam lang ho ito, hindi na pupunta sa doktor. Yung doktor kailangan po natin, pero hindi para patunayan lang na magaling ka na. O kaya sasabihin sa'yo, yung sakit mo, hindi ordinary, hindi nakakamatay. Pero kung ikaw, hindi ka, sa God's Healing Mission, inuna mo kagad ng doktor. Ang Diyos, ginawa mong pangalawa, ang sakit mo nagiging maluba. Lugar na ordinaryong buko lang, nagiging cancer. At naoperahan ka pa, ubos lahat ng pera mo. Kaya nga kay lahat ng mga kapatiran ko nasa iba't ibang lugar, at least wala namang bayad to. Pumasyal po kayo rito. Dito sa May Pahaw, second floor na May Pahaw Public Market, JP Rizal Street, May Pahaw, Caloocan City. Umatin po kayo ng God's Healing Mission. Wala kayong gastos. Kaya isang kapatid rin namin na-operahan sana sa puso. Pero sabi niya, wala akong ganong kalaking halaga, 700,000. Operahin niyo ako. Ang ginawa niya, pupunta na ako sa God's Healing Mission. Pumunta po sa God's Healing Mission, doon pinigali siya ng Panginoon. At least, wala pang 15 araw, nadama niya, magaling na. Pero ayaw niya magpatingin dahil natatakot siya. Napilitan siya magpatingin. Nung sumakit ang ngipin niya, masakit ang ngipin niya. Ayaw siyang bunutan ng dentista. Kasi mga dentista, takot po yun. Siyempre, baka mamatay yun. Siya sisihin. Ang ginawa niya, basta magpatingin ka, pag walang resulta mo maganda, bubunutan kita. Nakakita ba dahil, napilitan magpatingin niya si sister. Pagpapatingin niya ngayon, bandang uli, ang lumabas sa kanya, negative. Wala na yung makapal na doon sa bulb man niya sa puso. Hindi na kailangan operahin, tsaka wala na. Totally normal na. Ano nangyari? Ba't gano'n nangyari? Nung una, maano po yung kanyang bulb, malaki. At tsaka na maamaga, kailangan operahin talaga. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buhay, dahil sumunod siya sa kalooban ng Panginoon, nagbigay siya ng panahon, kagalingan nadama. Kaya po kayong lahat na nananawagan ako sa inyo. Yung pa nga pala, isang pangalan, may kukwento ba? Yung kapatid niya. Dahil nung gumaling siya, yung kapatid niya may Hepa B. At marami pa sakit siya lalo muna sa tiyan, sikmura. Galing sa Cagayan de Oro.
Sabi niya, punta ka rito. Wala ka nilang pera niya, punta ka na rito, meron tayong ospital. Napilitan nga pumunta yung tao. Bandang ulit, sasakay na sa Philippine Airlines, nakita ka niya yung medical, hindi siya tinanggap dahil nakakahawa yung sakit niya. Pabi. Ginawa niya, nagbas na lang siya. Tapos mapunta rito sa atin, malilaw-lilaw ang mukha. Na medyo matatakot ka kung ano ka, Tapos sa kabila niya, bandang huli, nangani siya nung makarating na po siya rito. Nagkita sila ng ate niya sa EDSA, doon sa LRT. Sabi niya, saan mo ako dadalhin? Basta sumunod ka lang. Tapos mapunta rito, ito, palengke. Babaho. Dito niyo ako dadalhin. Hospital ba to? Basta makinig ka, meron diyang kapangyarihan ng Diyos. Yan yung hospital ni Jesus na walang gamot, walang pera, walang ineksyon, walang opera. Amen. At yung ginawa niya, gano'n. Napilitan siya sumunod dahil wala naman siya pera talaga. Sumunod siya, nalangin siya. Pagkatapos, nagbasis na sa salita ng Diyos sa buhay. Wala po ba kayo? Wala pang 15 days. 10 days pa lang, yung hepabi niya, nawala na. Yung kanya sakit sa lalamunan, gumaling din. Sigmund, gumaling din. O, sabi niya, anong klase mo yan? Meron to magic. Ngayon, naroon po sa Cagayan de Oro, nangangaral na po sa salita ng Diyos sa buhay. At nakapag-asawa at nagkaanak pa. O, anyway, wala namang gamot. Kung isipin, ba't gagaling to? Walang gamot, walang ano. Dapat patay na yun. Ang ulit, meron kapangyarihan ng God's healing mission. Kasi ang Diyos ay buhay. Hindi nyo lang alam, kung alam nyo lang, hindi na kayo muna pupunta sa ospital. Hindi ko sinasabing bawal po yung doktor. Ang inaano ko lang sa inyo, unahin nyo ang Diyos. Huwag kayo kagad pumunta sa ospital. Ang gawin nyo lamang, number 1, punta muna kay Lord kasi si jealous God. Di pumunta kayo niya, After 15 days, tsaka ka magpatingin. Kung wala kang minadadama ka pa. Makita mo, pag nagpa-check up ka na, negative na, o kaya wala na, ang sakit mo, ordinary na lang. Hindi na puputulin yung paa mo, hindi ka na operahan. Paano nga, inuna mo ang Diyos. Kaya yun po yung pinakasikreto ng Diyos sa buhay. Huwag na huwag mo siyang ihuli. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabihin, unahin niyo ako at maladaman niyang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Bigyan niyo ako ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kalwa. And that is the first commandment of the Lord. Kaya wala sino mag-ialagad doon ang magmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang sariling asawa, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang kayamanan, ng higit sa akin, ay hindi ka dapat magmana ng karya ng Diyos sa buhay. Kaya ang gagawin niyo number 1, asawa niyo, anak niyo, wala kayong pag-aasa. At magsimba pa kayo araw-araw. Akala niyo ba, ang hirap makuha yung buhay na walang gan? Hindi ho basta nakukuha. Okay, bago ako magpalaot, bago ako pumalaot sa mga mensahe ng Panginoon, okay, babasa po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Awit po tayo ng wika mo. Ang pagbasa po ng Ebanghelyo ng Panginoon, ipagkakaliblan sa pag-ibig ng Diyos sa buhay. Kaya Sister Rosita Pagtalunan. Ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ay sumaatin nawang lahat. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, kayo'y natitiyak naming inaalihan ng mga demonyo. Namatay si Abraham at ang propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon